Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Darating ang anak ng tao bilang hari, kasama ang lahat ng anghel, at luluklok sa kanyang maringal na trono. Sa panahong iyon, matitipon sa harapan niya ang lahat ng tao. Sila'y pagbubukod-bukurin niya, tulad ng ginagawa ng pastol sa mga tupa at mga kambing. Ilalagay niya sa kanyang kanan ang mga tupa at sa kaliwa ang mga kambing. At sasabihin ng hari sa mga nasa kanan, 'Halikayo, mga pinagpala ng aking Ama. Pumasok na kayo at manirahan sa kahariang inihanda para sa inyo, mula pa ng likain ng sanlibutan. Sapagkat ako'y nagutom at inyong pinakain, nauhaw at inyong pinainom. Ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy. Ako'y walang maisuot at inyong pinaramtan. Nagkasakit at inyong dinalaw. Ako'y nabilanggo at inyong pinuntahan." Sasagot ang mga matuwid, "Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain, o nauhaw at aming pinainom? Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy, o kaya'y walang maisuot at aming pinaramtan? At kailan po namin kayo nakitang may sakit o nasa bilangguan at aming dinalaw?" Sasabihin ng hari, "Sinasabi ko sa inyo, nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito ay sa akin ninyo ginawa." At sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, "Lumayo kayo sa akin, mga isinumpa. Kayo'y pasaapoy na di mamamatay, na inihanda para sa dyablo at sa kanyang mga kampon. Sapagkat ako'y nagutom at hindi ninyo pinakain, nauhaw at hindi ninyo pinainom. Ako'y naging isang dayuhan at hindi pinatuloy. Ako'y nawala ng maisuot at hindi ninyo pinaramtan. Ako'y may sakit at nasa bilangguan at hindi ninyo dinalaw." At sasagot din sila, "Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom, nauhaw, naging dayuhan, nawalan ng maisuot, may sakit o nasa bilangguan, at hindi namin kayo pinaglingkuran?" At sasabihin sa kanila ng hari, "Sinasabi ko sa inyo, nang pagkaitan ninyo ng tulong ang pinakahamak sa mga ito, ako ang inyong pinagkaitan. Itataboy ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan, ngunit ang mga matuwid ay tatanggap ng buhay na walang hanggan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay dakilang kapistahan ng pagkahari ng Panginoong Hesukristo sa sanlibutan, o the solemnity of Jesus Christ, King of the universe. Hindi po ito contest na nakuha niya na pagwagian sa pamamagitan ng mga talent portion o kaya Q&A. Ang pagkahari ni Jesus ay ipinagkaloob sa kanya ng Diyos Ama dahil sa kanya pong pagkamasunurin, at kanya po itong natanggap din dahil sa kapakumbabaan. Yung kanyang pagsunod, yung obedience, at ang kanyang humility, na bagamat siya po ay karapat-dapat dahil tanging anak ng Diyos, pero ito po ay kanya pa ring
pinagsikapan na makuha o maibigay sa kanya ng Diyos na siya po ay karapat-dapat. Hindi dahil siya ay anak ng Diyos, kundi dahil siya ay naging tapat, di masunurin at mapagpakumbaba. At natapos niya ang kanyang misyon na ipinagkaloob sa kanya ng ating Panginoon. Bigyan nga po natin ng Solidad Club ang ating Panginoong Hesukristo, Hari ng Sanlibutan. Pero ang tanong, sino nga ba talaga si Kristo sa buhay ng bawat isa sa atin? Kasi ngayon, pinapaliwanag sa atin sa mga pagbasa, ang haring ito, si Kristo, ay hindi katulad ng mga hari sa mundong ito, na napakaraming tao ang gustong maging hari at maghari-harian, na para bang hawak nila ang buong mundo. Sa ngayon, no, may mga very crucial po, no, kung ikaw ay magiging hari, very crucial yung mga desisyon na gagawin. Kasi diyan nakasalalay ang kaligtasan ng iyong mga nasasakupan. Pero malinaw ba talaga sa mga nagnanais maging hari kung ano ang kanyang dapat gawin, kung ano ang kanyang tungkulin? Yung mga gustong maging hari dito sa lugar natin, wala na sila. Wala na nga yung hari ng Tondo. Wala na yung hari ng Bangkusay. Wala na yung hari ng Pasay. Wala na yung hari kung saan man. Hari ng Divisoria. Kahit nga parking, may hari ng parking. Pero lahat ng yan ay sa pangalan lang. Dahil akala nila kapag naging hari ka, magiging makapangyarihan ka, susundin ka ng lahat. Mapapasunod mo. Kasi iba yung power eh. Pero ang hari na pinagdiriwang natin, pinararangalan natin, ay hindi hari na nanatili lang doon sa trono. Kundi itong haring ito ay katulad ng isang pastol. Na siyang binabanggit sa ating pong unang pagbasa sa aklat ni Propeta Ezekiel. Isang pastol na mangangalaga sa kanyang mga tupa at kung sakaling maligaw ang mga tupa, ito ay kanya pa ring ibabalik, kukunin dahil malinaw sa kanya kung sino ang para sa kanya. At sa ikalawang pagbasa, ang haring ito ay hindi kukuha ng buhay, kundi magbibigay ng buhay. Haring nagbibigay ng buhay. Haring nag-alay ng kanyang buhay para tayo po ay mabuhay. Malinaw po ba? Okay pa tayo? Kasi kahapon, no, parang kahapon po ginanap yung prosesyon, no, ng Kristong Hari sa pamamagitan ng pagpoposisyon natin doon sa banal na sakramento o yung Blessed Sacrament para may basbasan natin ang buong parokya, mabasbasan ng bawat tao. Pero yung realidad, maraming tao ang hindi nakakakilala o hindi kumikilala sa ating Panginoon bilang Hari. Ginanap natin yung prosesyon kahapon at habang dumadaan tayo sa mga lansangan sa sulok ng parokya, hindi ko alam po no, sa ibang parokya, ito yung sitwasyon natin dito. No? Na marami ng tao, napapaisip lang din ako no, kung ano ba nangyari. May pagkukulang ba ang simbahan para maimulat ang mga tao sa kahalagahan ng pagkilala natin kay Kristong nasa anyo ng tinapay? Na itong tinapay na ito ang hari na dapat na pinag-uukulan natin ng pansin. Pero observation ko lang hapon, no? Habang dumadaan ng Blessed Sacrament, yung iba dahil dumaan tayo sa mga tindahan, yung iba tuloy ang pagkain, tuloy ang pagtitinda, tuloy ang pagsubo, kung ano man ang kanilang kinakain. Nawawala yung kapag dumadaan si Kristo, yung humihinto tayo
nagbibigay pugay sa pamamagitan ng pagyuko ng ating ulo kung hindi man kayang lumuhod, yung pagyuko man lang. Kasi ganun. No? Ganun ang sa mundo natin, yung mga hari kapag dumadaan, yuyuko ang mga tao. Yuyukod sila. Kasi andyan yung hari. So yung realidad na hindi na natin kinikilala o maraming tao ang hindi na nakakakilala kay Kristo doon sa banal na sakramento. Sisisi ba natin? Hindi ko alam. Kasi nga sabi ko, baka may pagkukulang kami bilang simbahan para maimulat natin sila. Hindi naman natin po pwedeng puwersahin o pilitin. O, lumuhod kayo. Kasi dapat naihanda din sila. Dapat alam din nila. Pero yun nga rin yung tanong, no? Nag-e-effort din ba tayo na makilala si Kristo? O ang gusto lang talaga nating hari ay yung hari na makakapagbigay ng pera. Kasi kung sino yung may pera, yun ang itinuturing ng tao na hari ng buhay at magiging sunod-sunuran siya doon. Pero tandaan natin muli, ang mga hari, ang mga taong gustong maging hari, may oras lang yan. Limitado lang yan. O pwedeng umabot yan ng 40 years ng pagiging hari, pagiging pinuno, o kung ano man, pero mamamatay at mamamatay yan, haharap yan sa pinakahari natin. Pagdating doon, sabi nga sa Ebanghelyo, bukurin tayo. Ano man ang naging estado natin sa buhay, nung tayo ay nabubuhay pa sa mundong ito, mahirap ka man o mayaman, base sa standard ng mundo, haharap ka pa rin. At pagdating natin doon, pagharap natin sa hari, ang tatanong sa atin, ano ang ginawa mo? At pangalawa, ano ang mga hindi mo nagawa na dapat mong ginawa? Kung talagang kinikilala natin si Kristo bilang hari na siya namang nasa bawat isa sa atin, nasa anyo ng mga taong nangangailangan, mga taong nalulungkot, mga taong may problema, mga taong may pinagdaraanan, naririyan si Kristong ating hari. Hindi tayo pwedeng patuloy na mangdedma o walang pakialam sa bawat isa. Kasi kung sino pa yung hindi natin pinapansin, nandiyan si Kristo. Baka magulat na lang tayo, pagharap natin sa Kanya, masasabi natin, siya pala yun. Kung alam mo lang na siya yun, sana ginawa mo na, tinulungan mo na. Pero pagdating doon, wala na. Wala na tayong magagawa pa. Kaya hanggat buhay tayo, sikapin natin, kilalanin natin si Kristo, ipahayag natin si Kristo ang hari ng buhay natin para nang sa ganon, makilala rin niya at kilalanin tayo. At bilang ganti, tayo po ay magkakamit ng buhay na walang hanggan. Amen.